Bakit umabot sa punto na ikaw din ay nawala sa kumpanya? Kasi po sir, hindi ko na po kaya yung boundary nila eh. Bakit? Masyado nang mataas po sir eh. Naghanap po ako ng medyo mababa po. Lumipat ka. So lumipat ka na ibang kumpanya. Ano po ang ginawa ninyo dun sa pag-aalis ninyo? Nung ura-urada, naisip mo, alis ka na, umalis ka na? Opo sir, mualis po ako kagad sir. So hindi po kayo nag-resign, nag-abiso na hanggang ngayong araw na lang ako, ayoko na. May Opo. Nilagay mo ba sa sulat na resignation? Wala po silang ganun sir kung umalis ka po. Wala po. Sino nagsabing wala silang ganun? Ako po sir eh. Ay, kung na lang nagdesisyon. Ako po, opo. So, hindi po siya nag-process sa inyo ng resignation, tama mo ba? Opo. Wala ka daw resignation, wala kang clearance? Kasi po sir, iniwan mo yung sasakyan? Kasi po sir, kasi po sir. Asan na yung boundary, yung kinita mo yung araw na yun? Sa akin lang kasi sir, kasi bakit ko iniwan Asan yung kinita mo nung araw na yun? Wala po sir, kasi may napobiyahe sir eh. May kinita ka, asan yung kita? Binalik mo ba sa kumpanya? Hindi po ako Bakit hindi mo ba nila sa kumpanya? Hindi po ako nakapag-boundary sir. Bakit hindi? Kasi po nga sir, mahina nga po biyahe sir, tapos Mahina biyahe? Opo. So kahit may kita ko konti, hindi mo ibabalik sa kumpanya? Binalik mo yung sasakyan, pagkatapos may balik yung sasakyan, inuwi mo pa yung sinasabi nating kita nung araw na yun. Parang niloloko mo ata ko. Hindi po sir, hindi po ako. Niloloko mo po? Hindi po. Kasi sir, yun Ilang taon ka na dito sa kumpanya na to? Mga Isa't kalating taon. Opo. Nakakakuha ka ng pera, nakakakuha ka ng kita, nakakapagpakain ka ng pamilya mo, sarili mo. Tapos nilayaso mo lang ng ganun-ganun lang. Tapos nagre-reklamo ko sa amin dito ngayon, wala ka nakakuha. Lumapit po ako sa Bitag dahil gusto ko lang po makuha yung pundo ko sa 24/7 taxi company. Nung nag-start po ako, April 2022 po, hanggang tuloy-tuloy na po yung biyahe ko nung pumasok po ako doon. Kada boundary ko po, magbaboundary po ako ng 1.5. Tapos po, may pundo po kami na 125. Yung 125 po, pundo po namin yun. Saka sakali po na may may damage. Nung nag-umpisa po sa kanila, sinabihan po ako na makukuha ko daw yung pundo ko pagka kinuha ko agad pag umalis ako. Nung umalis na po ako, yun na pong pagkasabi, iniba na naman. Sinabi nila na may kukunin sa LTO, may kukunin sa MMDA. Yung pundo ko po sa kanila, umabot po ng 37,250 po. Hanggang ngayon po, hindi ko pa rin po nakukuha po. Gusto ko po matulungan ako ng Bitag na makuha po yung pera ko at makausap po yung opisina nila. Bakit ayaw nila ibigay yung pondo ko? Yung pondo po namin, sir, tuwing biyahe po, 120. Alternate po yun, sir. So tuwing biyahe, meron kang Pundong 120. Now, kada biyahe, ito ay parang mandatory savings mo. Para pong yung pag nakasagi ka po, doon sila babawas kung sakali Oo nga. man. So parang nagiging mandatory savings na kinakailangan mo siya talagang gawin para kung sakali may mga kailangan hugutan ng pera, Opo. Pero meron paghuhugutan. Opo. And then, bakit umabot sa punto na ikaw din ay nawala sa kumpanya? Kasi po sir, hindi ko na po kaya yung boundary nila eh. Bakit? Masyado nang mataas po sir eh. Naghanap po ako ng medyo mababa po. Lumipat ka. So lumipat Opo. ka na ibang kumpanya? Opo. Umalis po ako sir dahil po masama kasi po sinabi sa akin sir eh. Nagmumura po kasi yung dispatcher doon. Naintindihan ko naman yun, hindi maganda dun sa pagpapatakbo ng kumpanya. Pero ano po ang ginawa ninyo dun sa pag-aalis ninyo? Nung ura-urada, naisip mo, alis ka na, umalis ka na lang? Opo sir, umalis po ako kagad sir. So hindi po kayo nag-resign, nag-abiso na hanggang ngayong araw na lang ako, ayoko na. May Opo, kasi po nakakita na po ako ng ibang taxi sir eh. Okay. So habang ikaw ay nagtatrabaho pa dito sa kumpanya, naghanap ka na ng ibang kumpanya. Opo. Tapos nung na-accept ka na, lumipat ka na lang. Nilagay mo ba sa sulat na resignation? Wala po silang ganun sir clearance. kung umalis ka po. Wala po Sino nagsabing wala silang ganun? Ako po sir eh. Ay, kung na lang nagdesisyon. Ako po, opo. Ako na po Yung tinatanong ko, sino nagsabi na wala silang resignation, clearance? Sila rin po sir kasi pagka umalis ka doon sir, kung alis ka, lipat Sino ka. nagsabi nito sa'yo? Mga taga-roon din sir, mga driver yung pag hindi mo na... Okay, so hindi talaga galing sa mismong kumpanya na kahit kung gusto mo umalis ka na lang. Parang haka-haka na lang narinig mo. Katwiran nila sir, pag hindi mo kaya boundary, lumipat ka ng iba. I do understand, sir. Issue yan dun sa kumpanya na kung saan hindi mo kaya ka alis. Pero ang tinatanong namin, idinadaan mo ba sa tamang proseso ang inyong pag-aalis? Sir, yung proseso po nung pagre-resign, yung talagang resignation na voluntaryo. Wala po silang sir, wala silang ganun eh. So regular ka, umalis ka ng kumpanya na wala ka man lang papeles na resignation na sinasubmit. Kasi after ng pasa mo ng resignation, merong process yan ng 2 weeks bago ka paalisin.
Ganon po yung sa kanila, sir, kahit sinong driver doon, agad-agad Sige, kung umaalis. talagang gano'n ang kanilang panig, kausapin natin ngayon sa kabilang linya itong HR staff ng 24/7 taxi, si Miss Mabel. Magandang umaga po sa inyo, Miss Mabel. Good morning po. Bali po, nag-drive po siya ng huli, November 4, 2024. Okay. Inabandon na niya po yung sasakyan. Iniwan lang niya po dito sa may kalsada sa garahe po. Okay. Hindi po na siya nagpakwenta ng magkano yung boundary niya sa araw na yon, tsaka gasolina. So may binalik ba siyang pera, ma'am, ng ano ba to, start ng day or katapusan ng araw na, tapos na siya sa biyahe niya? Katapos, bali garahe niya po. Tapos na po yung So biyahe. tapos na yung biyahe niya, siya ba ay nagbalik ng kanyang kinita nung araw na yon? Or Nag-boundary. basta umalis na lang? Boundary. Wala po siyang boundary. Inabandon nga po niya. Okay. Tapos nawala na po siya. Nung hinahanap na po siya para magbayad ng boundary, wala na po siya. Tapos tinatawagan po siya, hindi na po siya sumasagot. Okay. So parang anong nangyari dito, hindi po siya nag-process sa inyo ng resignation, tama po ba? Opo. Wala po siyang pinag- Wala pong resignation, wala po bang clearance? Wala pa rin po siyang pinasabit na pera. Wala ka daw resignation, wala kang clearance? Kasi po, sir, Iniwan mo yung sasakyan? Kasi po, sir, Asan na yung boundary, yung kinita mo ng araw na yun? Sa akin lang kasi, sir, kasi bakit ko iniwan Asan yung kinita mo ng araw na yun? Wala po, sir, kasi may napobiyahe, sir, eh. Hindi po pwedeng rason yun. Tinatanong kita. May kinita po nga ako, sir. May kinita ka, asan yung kita? Binalik mo ba sa kumpanya? Hindi po ako Bakit hindi mo ba nila sa Hindi po kumpanya? ako nakapag-boundary, Bakit sir. hindi? Sandali. Sagutin mo ko, bakit hindi? Kasi po nga, sir, mahina nga po biyahe, sir. Tapos na, Mahina biyahe. Opo. So kahit may kita ko konti, hindi mo ibabalik sa kumpanya? kulang pa nga, sir, sa panggas, sir, eh. Ay, may pundo naman ako, sir, sabi Bakit ko. hindi ka nagsabi? Ba't ka umalis? Ba't mo iniwan yung sasakyan? Kasi po, sinabihan akong visit, sir, eh. So dahil sa sama ng loob mo, nilayasan mo yung kumpanya. Opo. Pinabayaan mo yung kumpanya. Hindi naman po, binalik ko yung So taxi. talagang doon. katama-tama lang, natambakan ka ng awol. Huwag mo ko pinagloloko dito kasi tinitingnan ko ngayon parang ginagawa mo lang ito para sa sarili mo, para makuha mo yung cash ban. Hindi po, ah. Kasi hindi ka nag-resign, hindi ka nag-clearance. Hindi po, sir. Tapos pagkatapos nung araw, ibinalik mo yung sasakyan. Pagkatapos may balik yung sasakyan, inuwi mo pa yung sinasabi nating kita nung araw na yun. Wala man lang transparency, pinakita. Ito po ang aking kinita nung araw po na to. Wala kasi ako mga boundary, sir, eh. Kasi tanghali na ako lumalabas na. Parang niloloko mo ata ako. Hindi po, sir. Hindi po ako. Niloloko mo ako? Hindi po ako nanluloko, sir. Sinasabi ko lang yung totoo, wala talaga akong kinita, sir. Hindi lahat ng biyahe, sir, maganda pong biyahe. Hindi ko sinasabi kung ano man yung kinita mo or what. Ang sinasabi ko, pinakita mo ba sa kumpanya, umalis ka ba ng maayos? Hindi po ako Hindi, ang nangyari, dali. Habang nandito ka pa, naganap ka na ng iba, nakita ka na ng puwang, nilayasan mo na lang, iniwan mo na lang. Kasi, sir, yun Ilang taon ka na dito sa kumpanya na to? Isa't kalahati, sir. Mga Isa't kalahating kalahati po. taon? Opo. Nakakakuha ka ng pera, nakakakuha ka ng kita, nakakapagpakain ka ng pamilya mo, sarili mo. Tapos nilayasan mo lang ng ganun-ganun lang. Kasi po, sir, dami rin kasi gumagawa dun. Hindi lang naman So dahil maraming gumagawa, pwede din gawin. pero po, sir, hindi ko nilalayo yung sasakyan. Iniwan ko talaga sa gate nila. Wala namang pakialam kung malayo o malapit yung sasakyan. Ang sa akin, dinaan mo ba sa proseso pag alis mo? Hindi po, sir. Hindi. Aminado ka palang hindi eh. Tapos nagre-reklamo ko sa amin dito ngayon na wala ka nakakuha. Ganito na lang siguro, no? Kausapin na lang natin itong sinasabing Senior Labor and Employment Officer, Papa Mamarisan Field Office, si Attorney Nick Estrella. Magandang umaga po sa inyo, Attorney. Yes, magandang umaga rin po sa inyo at sa inyong programa po. Pinakamainam po kasi dyan, titingnan po natin, under sa batas po kasi talaga natin, narinig ko naman po yung talakayan, na merong obligasyon ng isang manggagawa na mag-render ng kanyang resignation at least 30 days in advance. Agree. No? If yung empleyado ay hindi nakapag-tender ng kanyang resignation 30 days in advance, there's a legal implication as for that. Ngayon, pagdating naman po dun sa kanyang benepisyo, titingnan po natin kung ano po ang mga benepisyo vis-a-vis dun sa kanya, kung meron man po siyang existing na liability, kung meron man, para po sa gayon ay maibangga po natin at papag-usapan. Kung pwede mapag-usapan na mainahon, pwede naman po natin gawin yon. Sapagkat dadaanin po naman natin yan sa isang conciliation and mediation muna. Tama. Para po maiwasan na rin po natin yung ating pagiging sangganap na kaso na mas higit na mas mahaba kumpara sa conciliation and mediation. Ang aming tanggapan po ay maaari pong
silang dumulog at pumunta, at sa gayon mapag-usapan po natin kung ano pong mainam na gawin sa kanilang suliranin. Sabihin natin na mayroon silang mga savings, ganyan-ganyan sa Yes isang po, yes kumpanya, hindi po nila idinaan sa proseso. May makukuha pa ba po sila? Para lang po klaro dito sa dalawang panig. Malalaman po natin yan pagka nagkaroon na po tayo ng tinatawag natin din na clearance. Kasi mandatory po na magkaroon po ng clearance sa manggagawa bago po natin makuha yung huli ho nating yung tinatawag nating last pay, para malaman po natin kung talaga pong may natitira pa po sa kanilang mga last pay na tinatawag natin after silang mag-clearance at kanilang mga obligasyon na kailangan pong bigay. Ito po ay nararapat na ibigay. Ay once naman cleared lahat, resignation and Yes. everything, dinaan lahat sa proseso, and Yes, po. meron talaga may iwan, then entitled siya para kunin niyo. Yes Tama po ba? Tama po. So, with that said, attorney, no, asahan po namin yung magiging agaran na aksyon ninyo para doon sa sinasabi natin mediation para ma-check kung talaga bang correct ang kanyang computation doon sa huli niyang posibleng makuha. Yes, po. So, with that said, Attorney Nick, maraming salamat po sa inyo. Marami rin pong salamat sa inyo at sa lahat ng tagapanig natin. Alright. Ma'am, I think narinig nyo naman ang discussion namin itong dati ninong taxi driver. Siguro ang aking pakiusap na lamang na kung papupuntahin ninyo dyan sa inyong opisina para makapag-resign and clearance para po mas mapadali itong sinasabi natin na pagkuha ng kanyang anong posible niya man makuha with the mediation of DOLE, then okay naman po yun sa amin. So magagawa niyang tanggapan niyo pa po yun, ma'am? Opo, sir. Para to be fair rin kay Sir Stephen, kung siya ay magre-resign na, magte-tender ng resignation at magki-clearance, maibibigay po ba sa kanya yung naipong cash ban niya ng 1.5 taon? Opo, sir. Okay, pero matanong ko lang kasi meron siyang amount na sinabi sa amin na ito raw po ay halos 37,000 pesos. Ito po ba ay nagtutugma dyan sa record ninyo? Hindi po, sir. Yun po kasi gross po yun. Baka kasi after ng program, umasa siya na buo yung makukuha niyang 37,000. Pakipaliwanag po sa kanya, paano po ba yung sinasabi niyo kung gross yan? Mga magkano lang ang computation niyo dyan? Net. Mga 12,000 po. 12,077. May ano kasi dun po, sir. Pag pumasok kasi sa kanila, may makuha ka na 15,000. Ganito na lang, kung may concern ka, mas maganda na idulog sa DOLE dahil yan ay dapat angkop sa ating labor code. Now, susuriin ng DOLE, mag-iimbestiga siya base dun sa dalawang panig kung ano ba talaga at sino nasa tama. Kasi ayoko magmumukha dito para nag-negotiate tayo kung magkano ang makukuha mo. Ayoko na mag-usap tungkol dyan. Bagkos, ang gusto lang natin, masolusyonan ang inyong problema. And sa susunod, huwag mo nang uulitin yung ganitong klaseng estilo. Ito no, so balikan natin si Miss Mabel. Ma'am Mabel, andyan pa kayo? Opo. Ganito na lang ma'am, siguro kung pwede ngayong araw din mismo makapag-file na si Sir ng resignation niya at ng clearance para po masimulan ng proseso ng kung ano man yung pwede niyang posibleng makuha na galing po sa inyong kumpanya para matapos na po lahat, matapos na din ang problema ni Sir. Okay po ba sa inyo ma'am? Opo, sir. Hintayin na lang po namin siya. Okay, with that Miss Mabel, no, asahan po namin yung magiging kooperasyon nyo dito sa problema ni Sir Stephen. Maraming salamat po sa inyo, Miss Mabel. Thank you rin po. Alright. Thank you po, sir. Alright. And with that, Thank you sir, po. kami nagpapasalamat sa iyo na lumapit ka dito sa amin and sana nagsilbi itong aral para Opo, sa iyo. sir. Alright? Okay. Thank you po ulit. At dyan po tayo nagtatapos sa ating programa ngayong araw hinggit sa sumbungan, investigahan, ano mga reklamo na bibigyan ng solusyon at aksyonan. Ito ang nag-iisang pambansang sumbungan, tunong at serbisyong may ibang katangian. Katangiang Bitag, ilalaban kay Digiwan. Ako si Carl Tulfo, kasamang co-host ko na si Bitag Dean. At ito ang hashtag, Ibabitag Mo. Oo nga po pala si Stephen Palses, nagpapasalamat po ako sa Bitag. Nakuha ko na po ang aking pera. Binigay na po ng 24/7. Thank you po.